Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews. Pinas ang oras alas 3:04 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Promdi. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, May 25, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Malaysia National patay sa gumuhong gusali sa Pampanga, higit 20 iba pa nawawala. Balitang Promdi! Korte Suprema nilinaw na wala pang pinal na desisyon sa main petition ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Balitang Promdi! NBI nagbabala ICC warrant sa iba pang sangkot sa war on drugs malapit nang ilabas. Balitang Promdi! Kamara nilinaw na walang kinalaman sa impeachment ng Vice Presidente ang change of chairmanship sa ilang komite. Balitang Promdi! Higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo nakaamba bukas. Balitang Promdi! Higit 2,000 pamilya naapektuhan ng sunog sa Binondo, Maynila. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Patay ang isang Malaysian tourist habang 23 pa ang nawawala matapos gumuho ang isang siyam na palapag na gusali na under construction sa isang subdivision sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natrapan turista sa isang apartel na katabi lamang ng gumuhong gusali. Sinabi naman ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, 26 na katao na ang nasagip, kabilang ang 2 individual mula sa parehong apartel. Samantala, pina-activate na ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang Unified Command System ng lungsod upang tiyakin ang maayos na koordinasyon sa rescue at clearing operations. Pinamumunuan ng Bureau of Fire Protection ang rescue at retrieval efforts, katuwang ang Philippine National Police, Department of Public Works and Highways o DPWH, MMDA at iba pang rescue team mula sa karatig na mga lugar. Patuloy ang rescue at investigation operations habang inaalam ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng insidente. Balitang Promdi! Sa kaugnay na balita, magsasagawa ng investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa nangyaring pagbagsak ng itinatayong gusali sa syudad. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II, kailangan na alamin kung substandard ang pagsasagawa ng naturang gusali o kung may kinalaman nito sa soil testing. Gayunman, sinabi rin ng alkalde na may kaukulang permit ang naturang proyekto. Dagdag ni Lazatin, mahalagang magsalita ang project engineer at ang nagdesenyo ng naturang gusali upang maipaliwanag ang nangyaring insidente. Bubuo din ang Department of Public Works and Highways ng technical team na magsasagawa ng hiwalay na investigasyon. Dumating naman sa lugar ang kinatawa ng may-ari ng gusali, ngunit wala pa roon ang kontraktor. Balitang Promdi! Oras natin, 3:09 na po ng umaga. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby for ready. Tricycle driver arestado sa buy-bust operation ng PNP sa Binalonan, Pangasinan. 20,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska. Ibalita mo yan na Rage 38 Freddy Fajardo. Nasa kustodiya nga ng Binalonan Police Station ang isang 44 anyos na tricycle driver na residente ng Barangay Bugayong, Binalonan matapos itong maaresto sa inilatag na buy-bust operation ng PNP. Base sa ulat ni OIC Chief of Police Major Edgar Alan Serquiña, nagsagawa ng operasyon sa Barangay Limansangan sa nasabing bayan ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team matapos silang makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Gamit ang marked money, isa sa mga pulis ang nagkunyaring
buyer at nakabili sa suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.94 grams na may street drug price na 20,000 pesos, kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon, cellphone at ang kanyang microbike na gamit sa illegal niyang gawain. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Samantala, higit 20 katao pa nga ang pinaniniwala ang natrap sa gumuho na ginagawang siyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, personal na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-inspection sa site. Karamihan po sa mga natrap na individual ay construction workers. Giit ni Dizon, manual o mano-mano at pahirapan ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa lugar dahil unstable pa ang istruktura. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano talaga ang sanhi ng pag-collapse ng naturang gusali. Samantala, batay sa datos ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi nga po bababa sa 26 na katao ang agad na na-rescue ng mga responder. Balitang Prompty! Sa iba pa nating mga balita, wala pang inilalabas na desisyon ang Korte Suprema kaugnay ng pangunahing petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang binigyan diin ng kataas-taasang hukuman sa gitna ng mga talakayan ng publiko hinggil sa kooperasyon ng ating bansa sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pahayag ng Korte Suprema nitong linggo, sinabi nito na ilalabas pa lamang nila ngayong Lunes ang opinyon kaugnay na naging pagtanggi sa hiling na temporary restraining order o status quo ante order sa naturang kaso. Paglilinaw ng High Court, wala pa silang desisyon sa main petition ni De La Rosa. Balitang Prompty! Walang sapat na ebidensya para tawaging armed and dangerous si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ng naging pahayag ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Attorney Israelito Terion, legal counsel ni Senador de la Rosa, nirerespeto nila ang naging pahayag ng Bureau pero hindi ang pagiging armado ng senador. Nananawagan ng abogado sa NBI at iba pang otoridad na magtimpi muna habang hinihintay pa ang ng kanilang kampo ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing Motion for Reconsideration kaugnay ng Temporary Restraining Order o TRO. Magugunitang May 11 ng isa publiko ng ICC ang warrant of arrest ni De La Rosa at May 40 naman ng lisanin ng senador ang kustodiya ng Senado matapos ang nangyaring Senate shooting. Balitang Prompty! Alas 3:14 na po ng umaga, posibleng madagdagan pa ang mga haharap sa paglilitis sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, may impormasyon sila na natanggap na may ilan pang personalidad na posibleng isyuhan ng arrest warrant ng ICC. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Matibag hinggil sa mga inaasahang warrant. Samantala, sinabi ni Matibag na handa naman ang NBI at iba pang law enforcement agencies na ipatupad ang anumang warrant na ilalabas laban sa mga sangkot. Bukod kay Senador Ronald Bato de la Rosa, magugunitang kabilang din sa mga pinangalanan bilang co-perpetrator sa dokumento ng ICC ay sina Senator Bongo, dating PNP Chief Camilo Casculan at Oscar Albayalde,
dating NBI Director Dante Guirana, dating PDEA Chief Isidro La Peña, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Balitang Promdi. Sa kaugnay pa ring balita, tiniyak ng Malacanang na agad na ipatutupad ang law enforcement authorities ang anumang susunod na warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court o ng ICC. Pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos na ihayag ng NBI Director Melvin Matibag na may ilan pang personalidad na posibleng isunod sa warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May kaugnay ito sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Castro, bagamat wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon tungkol sa bagong warrant, hindi na umano ito ikagugulat dahil may binanggit na rin naman ang ICC na mga iba pang co-perpetrators. Iginit din niya na may legal na batayan ang pagpapatupad ng ICC warrant batay sa Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocides, and Other Crimes Against Humanity. Sinabi ni Castro na hindi kinakailangang dumaan pa sa local court ang ICC warrant laban kay De La Rosa dahil ang ICC ay isang international court at hindi isang requesting state lamang. Balitang Promdi. Alas 3:17 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Standby Dani, balita tayo sa Central Luzon. Mahigit 2.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga na samsama. Mga high-value individual arestado sa Central Luzon. Ibalita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Arestado ang ilang high-value individual HBI habang mahigit sa 426 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng mahigit sa 2.89 million piso ang nasamsam sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation ng Police Regional Office 3, Pro 3 sa Central Luzon, kabilang ang Sambales sa loob lamang ng 2 araw na operasyon. Kabilang sa mga naaresto ang mga may alias Junior, Jim, Atan, Sok, at Joe, kasama ang iba pang suspect. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ng mga operatiba ang mga baril, bala, timbangan at may bus money. Pinuri naman ni Pro 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez ang mga operating unit at tiniyak ang patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad sa riyon. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Alas 3:18 na po ng umaga. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na wala silang record na nakalabas na ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala silang anumang na travel record kamakailan ng senador. Nakasalukuyang hinahanap po ng mga otoridad dahil sa kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kasunod dito ng lumutang na report na lumipad na umano patungo ng New York City ang senador sa tulong po ng isang grupo ng taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang inatasan ng Department of Justice, ang Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation na arestuhin si De La Rosa. Alinsunod po yan sa ICC warrant. Kasalukuyang nagtatago ang senador matapos itong pumuslit paalis ng Senado noong madaling araw ng May 14, ilang oras matapos ang nangyaring putukan sa Senate building. Balitang Promdi. Alas 3:20 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, binatikos naman po ng National Union of People's Lawyer o NUPL si Senate President Alan Peter Cayetano matapos niyang ipagtanggol ang war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating congressman at NUPL lawyer Nery Colmenares, ang pahayag ni Cayetano ay maling impormasyon at insulto sa libo-libong nasawi at kanilang mga pamilya. Dagdag ng NUPL, ang hindi pakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC ay hindi pagpapatupad ng warrant
at ang hindi pagpapatupad ng warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay maaaring makaapekto sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima. Magugunitang tinawag ni Cayetano ang drug war campaign ng dating administrasyon bilang human rights campaign at isang pro-life campaign. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:21, standby Jocelyn Maque. Balita tayo mula dyan sa Western Visayas. Top 1 municipal most wanted person na may kasong murder na dakip sa Bugasong Antique. Ibalita mo yan, Jo Maque ng Action Radio Iloilo. Naaresto sa manhunt operation ng Police Regional Office 6 ang top 1 municipal level most wanted person sa barangay Pangalcagan, Bugasong Antique. Nadakip si alias Dondon, 20 taong gulang at residente na nasabing barangay sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inisyu ng Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 64 sa Bugasong Antique. Walang inrekomendang biyansa ang nasabing kaso. Pinuri naman ni PRO6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang operating unit sa matagumpay na pagkaaresto ng suspect. Muli rin itong pinagtibay ang patuloy na pangako ng Philippine National Police na mananagot sa harap ng batas ang mga wanted sa krimen. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:22. Dumistansya ang Malacanang sa rekomendasyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan ng plunder at bribery si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng 75 milyong pisong campaign donations na kanyang tinanggap. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, independent body ang Ombudsman at walang kapangyarihan ng ehekutibo na diktahan ang kanilang mga investigasyon. Dagdag ni Castro na ang mga ebidensya ay nagmula mismo sa isinumiting dokumento ni Marcoleta, kabilang ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung po kanyang SOSE at SALN. Sa complete affidavit na may petsang May 18, inirekomenda ng mga investigador na sampahan si Marcoleta at 3 pang personalidad ng kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Inirekomenda rin ng Ombudsman na kasuhan si Marcoleta ng indirect bribery. Batay sa investigasyon ni Marcoleta, na noong January 2025, tumanggap siya ng 3 magkakahiwalay na donasyon na nagkakahalaga ng kabuuang 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at iba pang donors. Pero ayon sa Ombudsman, maituturing na daw po o hindi na daw po maituturing na generosity kundi isang uri na daw po ng korupsyon ang nangyari dahil sa laki ng halaga ng pera na tinanggap ng senador. Balitang Prompty. Wala namang kinalaman na naging botohan ng Kamara sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa nangyaring pagpapalit ng chairmanship sa ilang komite. Yan po ang nilinaw ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong matapos na alisin sina Representative Roger Mercado bilang chairman ng Committee on Populations and Family Relations. Gayon din si Representative Dale Corvera na dating Vice Chair ng Appropriations Committee at si Representative Ramil Hernandez na dating pinuno ng Southern Tagalog Committee. Magugunitang ang 3 mambabatas ay bumoto kontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, normal lang ang pagpapalit ng committee membership at chairmanships sa Kamara depende sa desisyon ng partido at mga miyembro nito. Dagdag niya, nagkataon lamang na nasabay ang impeachment issues sa pagbabago ng liderato kaya naiugnay ng iba ang naging resulta ng botohan. Balitang Prompty. Umapila kay Senador Panfilo Lacson ng isa sa mga itinalagang spokesperson ng House Prosecution Panel na si Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na manatili sa Senado.
Kasunod dito ng mga pahayag ni Lacson na posibleng pagbibitiw dahil sa pagkadismaya sa mga nangyayari sa institusyon. Ayon kay Adjong, kailangan pa rin ng bansa ng mga lingkod bayan na may karanasan, integridad, kakayahan at malayang pananaw sa serbisyo publiko gaya ni Lacson. Sinabi rin nito na mahalaga ang presensya ng mga lider na makatutulong sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa demokratikong institusyon, lalo na sa ngayon na masusing binabantayan po ng mga mamamayan ng mga ahensya ng gobyerno. Nagugat ang pahayag matapos na sabihin ni Lacson sa isang panayam na minsan niyang naisipang magbitiw sa Senado dahil sa mga pangyayari na sa tingin niya ay nakaapekto sa imahe at kredibilidad ng institusyon. Balitang Proudly. Balita mula sa Eastern Samar. Karambola ng mga sasakyan sa Catbalogan City, ilang driver, pasahero at mga tambay ang nasugatan. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Maraming katawang sugatan matapos ang isang malagim na karambula na kinasangkutan ng isang pampasarong bus sa Catbalogan City. Ayon sa investigasyon ng Catbalogan City Police Station, bumiyahe umano ang bus mula sa Giwan Eastern Samar patungong sentro ng Catbalogan City nang mawalan ito ng preno pagdating sa pababang bahagi ng kalsada sa barangay Gindapunan. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang sasakyan ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus. Dahilan para araruhin ito ang ilang motorsiklo, tricycle, kotse at iba pang sasakyan sa kabaan ng kalsada bago bumangga sa isang konkretong establishmento. Ilang pasahero, driver at bystander ang nasugatan sa insidente at agad itinakbo sa Samar Provincial Hospital para sa agarang gamutan. Bagya ring nasirang isang bahay at isang tindahan ng sapatos dahil sa lakas ng banggaan. Ayon sa mga residente, nakakagulat at nakakatakot o manang sunod-sunod na pagbangga ng bus habang pababa ito ng kalsada. Sa kasalukuyan nasa kustudiya ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong sani ng aksidente kabilang ang sinasabing brake failure ng sasakyan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Proudly. Thank you, Jimmy. Standby Jane. Bad news sa mga motorista. Asahan ang taas presyo sa produktong petrolyo hanggang bukas. Batay po sa forecast ng mga energy sources, posibleng tumaas ng piso hanggang 1.30, 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng diesel. Habang inaasahan naman ang dagdag na 1 peso and 20 centavos hanggang 1.50 o 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Paliwanag nila, patuloy na naapektuhan ng supply disruption sa pandaigdigang merkado ang presyo ng diesel kaya inaasahan ng magpapatuloy ang paggalaw ng presyo nito. Ang pagtaya po ng mga oil companies ay nakabase sa naging trading sa Mine of Platts, Singapore. Pinapayuhan po ang mga otoridad na maghanda ng dagdag na presyo sa singil o pinapayuhan po ng mga motorista na maghanda po sa dagdag presyong singil sa produktong petrolyo. Balitang Proudly. Tiniyak naman ng Department of Health o DOH na nananatiling ligtas ang Pilipinas mula sa Ebola virus sa kabila po ng pagtaas ng kaso ng Ebola Bundibugyo virus sa ilang bahagi ng Africa. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, wala pang naitatalang kaso ng Ebola sa bansa at mababa rin ang panganib ng pagkalat nito sa Pilipinas. Ang kasalukuyang outbreak ay naiulat sa Democratic Republic of Congo, partikular na po sa Ituri Province, kung saan ay nahihirapan ang mga health worker dahil sa kakulangan ng maayos na medical facility. Ipinaliwanag ni Domingo na ang Ebola Bundibugyo ay isa lamang sa ilang strain ng Ebola virus na unang nadiskubre noong 1976. Sinabi rin ng DOH na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon kasabay ng babala mula sa World Health Organization hinggil sa lumalawak na outbreak sa Congo.
Balitang Bromby! Balita muna tayo sa Northern Samar. Senior citizen na sangkot sa panggagahasa, inaresto daw po ng mga pulis. Ibalita mo yan, Jane Galit Bantayan. Arestado ng pulis ang isang senior citizen sa Lalawigan na itinuturong suspect sa panggagahasa. Hinuli ito ng San Isidro Police sa mismong bayan ng San Isidro ng Barangay Alegria. Ayon sa ulat ng PNP, itinuturing itong top 8 most wanted person ng Northeast Samar. Ito ay 60-year-old at residente na naturang bayan. Akusado ay inaresto ng sampahan ng kaso at ipinag-utos naman ng korte ang pag-aaresto dito noong May 19 taong kasalukuyan ng Regional Trial Court 8 Judicial Region Branch 23, Alin, Northern Samar. Kasong paglabag ng Republic Act No. 11648, One Act Promoting for Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse o kasong panggagahasa ang kinakaharap nito. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Nasa kustudiya ito ng San Isidro Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at ituturnover ito sa korte. Samantala, patuloy na hinihikayat ng kapulisan ng mga residente na magkipag-ugnayan sa bawat police stations kung may nalalaman na wanted sa kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Pilipinas, alas 3:31 na ng umaga. Nilinaw po ng Department of Health na wala pang rekomendasyon para magpatupad ng travel ban papunta sa mga bansa na apektado ng Ebola outbreak o pabalik ng Pilipinas mula sa naturang mga lugar. Gayunman, painaigting po ng Bureau of Quarantine ang screening procedures para sa mga biyahero na manggagaling o dadaan sa mga apektadong lugar. Ayon kay DOH spokesperson Alberto Domingo, mas mababa ang panganib ng pagpasok ng Ebola sa bansa dahil wala namang direktang biyahe mula sa mga lugar na may outbreak patungo sa Pilipinas. Binigyan din ng health official hindi dapat na ikabahala ng publiko ang sitwasyon sa ngayon dahil nananatiling mababa ang panganib ng local transmission. Balitang Bromby! Nagbabala ang mga health officials kaugnay ng patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV/AIDS sa Baguio City at sa buong Cordillera Administrative Region. Ayon sa Department of Health, Cordillera City Health Service Office, umaabot sa 800 kaso ng HIV/AIDS ang naitala sa syudad o pinakamataas at katumbas ng mahigit na 56% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Batay sa record noong 2021, nagkaroon po ng dagdag na 70 na kaso ng HIV sa Baguio. 86 naman ang bagong record noong 2022. 63 ang nadagdag noong 2023. 80 ang karagdagan noong 2024 at 87 naman noong 2025. 39 mula sa mga naitalang kaso mula po noong 1984 ay pumanaw na. Batay naman sa datos ng USAID, umabot po sa 55 bagong HIV cases kada araw ang naitatala sa buong bansa, dahilan upang maituring ang Pilipinas bilang may pinakamabilis na pagtaas ng HIV epidemic sa Asia-Pacific region. Balitang Bromby! Dako tayo, balikan natin po yung Angeles City. DPWH magtatalaga ng technical team sa investigasyon sa gumuhong ginagawang gusali sa Balibago dyan sa Angeles City, Pampanga. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na magtatalaga ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng technical team upang tumulong sa investigasyon sa gumuhong itinatayong 9-story building sa Balibago, Pampanga. Kasunod ito ng personal na pagbisita ng kalihim sa lugar kahapon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhing makapagbibigay ang ahensya ng kinakailangang tulong para sa mabilis na rescue at clearing operation.
Una nang nag-deploy ang DPWH ng boom truck, Tadano crane at iba pang mga kagamitan na siyang ginamit sa rescue at clearing operation. Matatanda ang isa ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring pagguho na isang Malaysian national. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinatayang nasa 2.7 milyon na kabahayan, lalo na sa mga liblib at malalayong lugar sa Pilipinas, nangangailangan pa rin ng maaasahang supply ng kuryente. Batay ito sa pag-aaral ng energy firm na Wenergy Global sa kasalukuyang estado po ng elektrisidad sa ating bansa. Ayon kay Wenergy Global CEO Atem Ramsun Dering, upang matuldukan ng energy poverty at mabigyan ng kuryente ang milyon-milyong pamilya sa bansa, kailangan ng $7 billion o higit na 430 billion pesos ng pamahalaan. Kung mangyayari ito, hindi lang anya simpleng ilaw ang maibibigay sa mga residente, kundi oportunidad para sa mas maayos na pamumuhay at kabuhayan. So ito, totoo ito. Lalo na doon sa mga liblib na lugar at maging sa ilang probinsya na lagi na lamang na brown out. Good morning sa mga taga Puerto Galera Oriental, Mindoro. Balita ko ang brown out dyan. Mula umaga at matatapos na mga alas 3 na ng hapon o hanggang alas 4 na ng hapon. Yung ibang mga negosyante umaaray na ho talaga. Dahil sa doble gastos, hindi lang yan tourist destination. May mga accommodation, syempre sa mga hotels. Kapag kayo ay may bisita, kailangan mo ng generator dyan. Yung mga business owner, yung mga dentista. Ako may pinsan dentista. Siya naiiyamot. Naiiyamot daw ho siya doon sa kuryente. Wala ka nang magawa. Kahit na ikaw ay merong mga pasyente, paano mo naman gagawin kung walang kuryente? So, kailangan mo pa rin generator. Lalo na ho yung mga stores, groceries, na nagtitinda ng mga poultry product, yung mga karning baboy, karning manok, at iba pa na kailangan ng refrigerator. Ay sira ang inyong paninda kapag kayo ay palagi na lang nagba-brown out. Alas 3:38 na po ng umaga. Higit 2,100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong weekend. Ayon sa Manila LGU, mula sa 7,100 katao na naapektuhan, 2,700 dito ay mga kabataan habang 610 naman ang senior citizens. Magugunitang tumagal ng 9 na oras ang sunog noong Sabado na nagsimula alas 2:50 ng hapon at naapula alas 12:17 ng madaling araw kahapon na. Patuloy naman na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at ang lawak ng halaga ng pinsala. Balitang Prompty! Naranasan naman ang pinakamalinsangang panahon sa Pangasinan kahapon. Ayon po sa DOST Pag-asa, na itala sa 48 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan dakong alas 3 ng hapon kahapon. Ayon po kay Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ito rin ang pinakamainit na naranasan nila sa lalawigan ngayon taon. Sakop po ng danger category ang 42 hanggang 51 degrees Celsius na heat index na posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke sa mga individual na matagal na nabibilad sa matinding init ng araw. Balitang Prompty! Pilipinas ang oras, alas 3:39 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Prompty, tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi ang ating batian at talakayan. Balitang Prompty!
Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Kumusta na po kayong lahat? At ang sabi ko nga sa araw-araw, ang hangad natin dito sa ating programa, lahat ng mga nakatutok, lahat ng ating mga kababayan, saan mang dako po ng ating bansa at maging sa labas po ng Pilipinas, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, walang sakit, malakas at patuloy na lumalaban sa buhay sa kabila po ng maraming mga pagsubok na ating ma-encounter. Bukas ho, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Sa bagay yan na ho ay expected na, kaya lang po ay talaga pong nakakaaray. Sabi nga ay aray mo't aray ko. Dahil yung patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, hindi lang po sa mga may sasakyan nakaapekto, kundi maghinga sa ating lahat na gumagamit ho ng transportasyon sa araw-araw. Siyempre, susunod dyan, tataas na naman ang pamasahe. Ang mga bilihin, walang hinto. Hindi po mapigilan ng pagtaas dahil po siyempre ang mga yan ay tinatransport. Yung mga costing ho niyan, gumagamit din po ng petrolyo. Kaya pati po yung sa manufacturing niyan, kaya hindi po pwedeng hindi tataas. Buti sana kung dito sa Pilipinas nataas ng kahit papano ng sapat yung ating sahod. Matagal na ho yan na ipinaglalaban ng mga labor sector, di ba? Na kahit papano ay taas-taasan pa naman. Oo nga't meron na kahit papano may aumento. Pero kung minsan hindi na po talaga nakakasapat para sa pamilya. Kahit pa sabihin na dalawa sa isang pamilya ang nagtatrabaho, yung mag-asawa halimbawa. Paano pa ho yung mga solo parents? Paano ho sila mabubuhay? Lalo na kung napakaraming anak. Taas ng kuryente din, di ba? Nitong mga nakalipas, ang tindi ho ng init. Hindi mo naman mapipigilan din yung mga pamilya, yung mga household na gumamit ng electric fan, minsan doble-doble. O kaya naman ho, yung ating mga kababayan na may aircon, minsan kahit na ayaw at nagtitipid, napipilitan, pikit matang binubuksan ng aircon. Dahil sa napakainit, kapag ikaw naman, sabi nga nung aking kaibigan dahil ako hanggat maaari, ayaw kong bubuksan ng aircon na mahal ang kuryente. Pero ang sabi nga niya, ano namang gagawin mo sa mahal na kuryente? Kung ang kapalit naman yan, mau-hospital ka. O kaya ay magkakasakit ka, di ganun din ang gastos. Totoo din naman talaga. Good morning sa ating mga nasa palengke ngayon. Yung mga trabahador, yung mga kargador, ganun din yung mga tindero-tindera. Kumusta na po kayong lahat? Monday, ang panalangin ng lahat, Lunes, sana'y kumita ng malaki. Para Lunes na Lunes, buena mano. Maganda ang pasok ka. Di ba nga? Hari nawaho para sa inyong lahat, ha? Sa iba pa mga issues, kumusta na po dyan sa may Pampanga, sa may Angeles City, yung ating ilang departamento o sangay ng gobyerno, ano ba tawag doon? Agencies, yon. Ilang mga agencies nakatutok din ho dyan, maging ang Pangulo ng ating bansa nakatutok dyan sa nangyari po dyan sa Pampanga, kung saan ay nagkaroon ho ng trahedya nang bumagsak ang isang siyam na palapag na gusali na under construction pa. Dapat ho talaga maimbestigahan kung paano nangyari. Ano bang mahina? Substandard ba yung mga materyales? Bakit bumigay ang gusaling yan? Sa ating mga kababayan, ipanalangin ho natin na itong ating mga nawawalang construction worker at iba pa
ay mahanap na. So far, sabi ho ng mga otoridad, meron naman silang nakakausap mula sa nag-collapse, yung mga natrap ho doon sa loob. And hopefully, yan po sila po ay mailigtas, umabot ng buhay kapag sila po ay nakita. Higit 20 ho at ang sabi ay nasa 20 hanggang 23 ang posibleng naroroon pat nakatrap sa loob. Yun nga lamang, ikinalulungkot natin na mayroon pong isang Malaysian national na kumpirmado pong nasawi dito po sa Gumuhong Gusali. And in fact, yung namatay na foreigner o dayuhan, ito po ay nasa katabing gusali. Nung Gumuhong Gusali, Sa mga balita naman mula sa ating balitang politikal, nako, tuloy-tuloy pa rin ho. Nasa ilang araw na ba yung summons? Ang ine-expect po ay hanggang June 1 makakapagsumite ng sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po ng impeachment. And kailan nga ba yung latter part ng June magsisimula ang impeachment trial. Tama ba, Jeric? Kung hindi latter part ng June ay July, first week ng July magsisimula ang impeachment. Tama, mga July. Kasi pagkatapos po ay meron pa po yung pre-trial. Kaya yan po yung isa sa mga inaantabayanan kung ano na ang mga susunod na kabanata dyan. Last week, ang dami hong mga nangyari. Tuloy-tuloy pa rin po yung Senate serye. Ang iba daw po ang tawag ay Senate Flix. Kasi ang daming mapapanood. May iyakan, may sigawan, merong drama. Yan, iyakan na nga. Meron din pong aksyon na marami ho ang mga nangyari noong mga nakalipas na mga araw. Pero posible, yan ay masundan pa. Nagkakaroon daw po ng mga, ikinumpirma po ng ilang senadora na nagkakaroon sila ng mga ideya ng panibagong leadership change. Kung saan ang sinasabi nga ho ay baka baka ang susunod na Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian at maging si Senate Senador Sherwin Gatchalian ay nagpahayag na rin ho na kung sakali nga daw siya maluklok, hindi niya ho ito tatanggihan at siya daw po ay handang-handa. Sa panig naman ni Senate President Cayetano, ang sabi niya ho ay siya ho'y handa rin at kaya niyang tanggapin kung anuman ang kahihinatnan ng kanyang pag-upo bilang pinuno ng Senado. Kung gaano ito tatagal, yan daw po ay bahala na ang Diyos. Isang magandang umaga muna ang pagbati natin kay Sam Rezalva. Watching from Dumaraw Capiz, good morning. Ganon din kay Henry Escalante Dolohan. Binabati rin po natin si Adelaida Diaz sa Figueroa mula sa San Mateo, Rizal. Ecofords Moises, magandang umaga. Ganon din kay Amoroso Glenn. Ay nais ko lamang palang magpasalamat kay Miss Ara Espiritu na inupuan ng ating programa last Friday. Thank you, Ara. Tayo nagpahinga muna. Medyo sabi ko nga, di ba, noon Thursday morning sa inyo, nabawasan tayo ng 1 tornilyo sa katawan. Kaya medyo, kumbaga ay unti-unti nating naramdaman ng hapon na tayo ay not capable to work noong Thursday afternoon. Kaya ipinasa muna natin ang corona kay Miss Ara Espiritu noong Biyernes. Thank you muli kay Ara. Danny Muyot, good morning. Ganon din kay Senyorico Elgarico, isang magandang umaga. Binabati rin natin si Fernando de los Reyes. Okay, kung kayo tatanungin, sa tingin niyo po ba ay dapat na muling mapalitan na ang
wala, bakit natumutunog? Ikaw talaga, nagulat ako sa'yo, RT, ha? Ginugulat mo ko, ang oras pa lang natin, alas 3:49 pa lang. Nawala tuloy ako, oo. Ayun na, kung kayo po ang tatanungin sa tingin nyo ho, dapat nga kaya pagkatapos po ng mga nangyaring tensyon sa Senado kamakailan na naging alternatibo ng Netflix sa dami ng mga nangyari, ano. Dapat nga kayo magkaroon ulit ng leadership change. Aba, hindi pa po nag-iinit sa pwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano, ha? Winwin Aquino Ram Pramorana, isang magandang umaga. Ganon din, sabi dito ni asa na yung nabasa ko kanina, ha? Magandang umaga po from Kuwait, Agosto 5. Magandang umaga rin po kay Fernando de las Reyes. Ayan, nabanggit ko na kanina. Ayan, si Danny Muyot, sabi niya, palitan si Cayetano. Good morning, Kisas. Binabati ko po ng magandang umaga ang pinsan ko na kapitan ng barangay. 2 kapitan na barangay 2. Okay. Kapitan ng barangay 2, Kapitan Teddy Garjola. Ang pagbati mula kay Pedi Garjola Pagaran ng Tupi, South Cotabato. Maraming salamat po. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng barangay kapitan na, malapit na, ha? Sa mga susunod, yung mga pabati ng barangay kapitan na, kapag ka malapit ng eleksyon, hindi na muna natin gagawin yan. Ngayon pa, pwede pa. Sabi naman ni Fernando de las Reyes, wala pa nga pong naiimbestigahan si Senate President Alan Peter Cayetano, papalitan agad. Yun ang sabi ni Fernando de los Reyes. Sabi naman ni Gors Navarro Galindez, sa dami po ng problema ng bansa, sila lang talaga ang nag-aaway. Speaking of daming problema ng bansa, totoo yan. Pakatandaan ho ng ating mga mambabatas, hindi lang po impeachment, hindi lang yung mga issue sa Senado, atensyon sa Senado ang dapat na maimbestigahan, ha. Although yan po ay mahalaga, pero wag niyo pong kakalimutan kung ano po yung mas mahalaga sa taong bayan. Yan po ay yung masolusyonan ng pagkalam ng sikmura ng mga mamamayan, masolusyonan ang kahirapan at marami pa pong issues na mas malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz ang dapat po natin na pakatutukan. Don't forget, ha? Baka nakakalimutan nyo sa dami ng mga nangyayari. Winwin Aquino Ram Pramoran, isang magandang umaga. At shoutout kay Mary Jean Ramoran na nanay ni Winwin. Good morning po sa inyo. Maylene Arao, nakafocus ang Senate sa politics, hindi sa ekonomiya ng ating bansa. No Mercy ng Antique, isang magandang umaga. Ganon din po pagbati kay Ronald Andres. Filemon Mamuwad, tama ang ginagawa ng gobyerno ngayon, linisin at tanggalin lahat ng mga basura ng gobyerno. Naumpisahan na, tapusin. Kung hindi ngayon, sino pa po at sino pa ang alam nyong gagawa? Pero pakatandaan din po natin, muli yung mga sisihan. Kahit yung publiko, mga mamamayan, nakikipagsisihan. Bakit kasi ganito, ganyan, bakit kayo ganyan? Kayo, mga problema kayo, pakatatandaan po natin yung mga naglukluk po sa ating mga mambabatas. Ano man ho ang kanilang mga kinaaniban at kulay, ano man ang kapalpakan, o masasabi nyo halimbawang drama, o kung ano man yung kanilang mga ginagawa, tayo po ang nagluklok sa kanila, tayo po ang naghalal sa kanila para sila po ay mapunta dyan sa pwestong yan. So, sa mga susunod, maging aral ho sa atin. Okay? At matuto na tayo sa kung sino ang sa tingin natin ay karapat-dapat. Huwag po tayong padadala sa kaunting sayaw, kaunting pagkanta ng, baka sabihin pa, mga kumakanta dyan.
at kaunting pa-cute. Huwag ding basta-basta naniniwala sa mga pangako. Tingnan natin ang sinseridad ng kanilang pagbibigay ng pangako bago tayo maghalala sa susunod na halalan, okay? Doon sa mga hindi ko po nabasa, nako, pasensya na po at kulang na ho ang ating oras. Muli maraming salamat po sa lahat ng mga bumati, nagpa-shoutout, nag-comment. Yung mga hindi ko po nabasa, nako, pasensya na po. Hanggang bukas po muli, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod naman, si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ako po muli, Kisas Habson. Pilipinas ang oras, alas 3:55 na ng umaga. Good morning and happy Monday. Dumilim ang kalangitan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News happening sa trend, match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.